kapatid, nandito na naman ang Pulin Angel na si Abaddon kapatid. Ang Demon Angel at Pulin Angel Abaddon magpapaliwanag na naman kapatid na ang Panginoong Diyos ni Satanas ay si Hesukristo. Dito sa Matthew chapter 4 verse 1 up to verse 10 kapatid. Ipapaliwanag ng Pulin Angel, ng Demon Angel na si Abaddon na ang Panginoong Diyos ni Satanas ay si Hesukristo. Okay kapatid, basahin natin kapatid. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinasabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Okay kapatid, napakalinaw kapatid na si Satanas kapatid ay ang manunukso. At ang kanyang tinukso kapatid ay si Hesukristo kapatid. Napakalinaw kapatid na si Hesukristo ang Panginoong Diyos Ama ni Satanas kapatid. Dahil sabi ni Hesukristo dito sa verse 7 kapatid, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos." Okay kapatid, yan ang mga katibayan kapatid na ang Panginoong Diyos ni Satanas ay si Hesukristo. Gustong angkinin ni Satanas ang titulo ni Hesukristo kapatid, at gusto niyang sambahin siya ng kanyang Panginoong Diyos na si Hesukristo. Napakalaki talaga ang ulo ng Lucifer na iyan kapatid. Kaya kapatid, mag-ingat-ingat kayo kapatid. Dahil sabi dito sa verse 8 kapatid, muli dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nito. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo kung ikaw ay
sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Naku kapatid, ito ay isa palang babala kapatid na dapat pala tayong mag-ingat sa mga blessing na ating natanggap. Hindi natin nalalaman kapatid na ang blessing na ating natanggap ay hindi pala ito galing sa Panginoong Diyos Ama. Ito pala ay galing kay Satanas kapatid, dahil ang mga kaharian at ang mga kaluwalhatian nito kapatid, ang may-ari ay si Satanas kapatid. Ito ang dahilan kapatid kung bakit tayo nalalayo sa tunay na pananampalataya, tunay na paniniwala sa tunay na Panginoong Diyos Ama, at hindi natin masunod yung mga utos niya dahil sa mga kayamanan, dahil sa mga kaharian na ibinigay pala ni Satanas. Yung mga blessing kapatid na natanggap natin, yung mga kaharian, hindi pala yan galing sa tunay na Panginoong Diyos Ama kapatid na si Jesucristo. Galing pala yan kay Satanas. Dahil ang mga kaharian dito sa sanglibutang ito kapatid at ang kanilang kaluwalhatian, ang may-ari niyan ay si Satanas. Naku kapatid, mag-ingat-ingat kayo sa mga blessing na natanggap ninyo. Baka yan ang dahilan na hindi nyo nakikilalanin si Jesucristo, ang Panginoong Diyos Ama. Dahil sa mga kayamanan na ibinigay ni Satanas sa inyo. Dahil kapatid, ang isip ninyo ay nandoon na sa kayamanan at pera nyo. Hindi na nakapokus ang isip nyo sa may likha ng mundong ito na si Jesucristo na nagkatawang tao upang ipakita sa mga tao na ang tunay na pagmamahal ng tunay na Diyos Ama. Dahil kapatid, tanging ang Diyos lamang kapatid ang may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi si Jesucristo. Ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan kapatid, si Jesucristo. At ang magbibigay sa iyo ng mga kayamanan at mga kaharian dito sa mundo ay si Satanas. Dahil siya ang may-ari ng kaharian dito at mga kaluwalhatian nito. Kaya napakalayo mo na sa tunay na Panginoong Diyos, dahil ang iniibig mo kapatid yung mga kayamanan mo na at mga ari-arian. Kaya't sabi ni Jesucristo kapatid, napakahirap ng isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Dahil kapatid, ang isang mayaman na tao kapatid, wala na yang iniisip kundi ang kanilang kayamanan na lang kapatid. Dahil may isang binata kapatid na nagtanong kay Jesucristo na sabi niya kapatid, Panginoon, ano ang aking gagawin na magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Jesus kapatid, ibinta mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. At nalungkot yung binata kapatid. Dahil napakayaman niya. Tapos ibibinta lang niya, tapos ipamimigay sa mga mahirap. Kaya sabi ni Jesucristo kapatid, mas mabuti pa ang kamilyo na pumasok sa butas ng karayom makakapasok pa. Ngunit napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin niyan kapatid na hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon o dalawang amo. Kakalimutan mo yung isa kapatid at mamahalin mo yung isa. Ibig sabihin kapatid na mamahalin mo yung kayamanan mo at mga pira mo, ang mga ari-arian mo dito sa mundo, at iiwan mo si Jesucristo. Dahil yung isip mo kapatid nandoon na sa mga kayamanan at mga ari-arian mo. At magiging hambog ka na sa sarili mo kapatid. Dahil ang sa tingin mo, bigay yan ni Jesucristo sa iyo. Ang Diyos ang may bigay niyan. Hindi mo na nalalaman na
ang mga kaharian dito at mga kayamanan at ang kanilang mga kaluwalhatian ay si Satanas ang may-ari. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga blessing na natanggap ninyo. Baka yan ang dahilan na lumalayo na kayo sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos Ama na si Jesucristo. Hindi niyo na nasusunod ang tunay na batas niya, kapatid. Naku, kapatid, yan lang ang babala ko, kapatid. Babala yan ng Pauline Angel na si Abaddon, kapatid. Pauline Angel na si Abaddon, kapatid. Yan ang babala niya, kapatid. Nako, kapatid, ang imperno, kapatid, naglalagablab yung liquid fire dito. Ang magma, kapatid, ba? Yung ikalawang kamatayan, kapatid. Totoo, kapatid. Kung gusto niyong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid, bawas-bawasan ninyo yung mapagmahal sa pira, kapatid, at mga kayamanan. Dahil ang pagmamahal sa pira at kayamanan, kapatid, ay siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Yan ang dahilan na napapalayo ang isang tao sa tunay na pananampalataya doon sa mga tunay na may likha na si Jesucristo. At hindi na nila nasusunod ang mga utos niya dahil sa pira dahil sa mga kaharian, mga kayamanan at ari-arian na ibinigay ni Satanas sa kanila, at doon sa kanilang lustful desire o mga luho ng mga nila, kapatid, doon sila nagkakasala na. Yan, kapatid, babala yan ng Pauline Angel na si Abaddon. At mag-ingat din naman kayo, kapatid, sa mga bulaang propita na nagpapanggap na sila daw ang may-ari ng sanglibutan, sila ang may-ari ng kaluluwa nyo. Naku, kapatid, mga bulaang propita yan. Mag-ingat kayo niyan. Dahil may mga antichrist talaga, kapatid, na magdadala sa pangalan ni Jesucristo at marami din ang kanilang maililigaw sa huling araw. Kahit nga ang mga